Itinapon ng Diyos si Satanas mula sa langit dahil sa kanyang kasalanan at pag-aaklas. Sinabi ni Jesus na nakita niyang bumagsak si Satanas mula sa langit tulad ng kidlat. Ngunit bakit hindi na lang pinatay ng Diyos si Satanas at ipinatapon siya magpakailanman? Bakit patuloy na umiiral si Satanas? Sa ating pag-aaral ng Biblia ngayon, lilinawin natin ang katotohanan kung bakit hindi maaaring patayin ng Diyos si Satanas o ang kanyang mga nahulog na anghel at kung bakit hindi niya sila aalisin. Si Satanas ay isang kilalang tauhan sa Biblia. Ngayon gayunpaman, ang hindi alam ng karamihan ay ang salitang Satanas ay nangangahulugang kalaban o kaaway. Maaari rin itong mga hulugang nahulog. Tandaan na ang kanyang pangalan ay hindi ang nahulog na isa, kundi isang nahulog na nangangahulugang ito ay nasa patuloy na kasalukuyang anyo. Ipinapahiwatig nito na siya ay patuloy na bumabagsak, patuloy na nagiging mas madilim at mas masama. Sinasabi sa aklat ng pahayag na siya ay itinapon sa isang walang hanggang bangin na nangangahulugang siya ay patuloy na bumabagsak. Ganito ang nagagawa ng kayabangan sa iyo. Ginagawa ka nitong mas masama sa paglipas ng panahon. Kung hindi mo haharapin ang kayabangan sa iyong buhay, sisirain ka nito. Sinasabi sa Kawikaan 16 versikulo 18 na ang kayabangan ay nauuna bago ang pagkawasak at tandaan na ang pagkawasak ay hindi palaging kamatayan dahil sinabi ni David sa awit, 3 versikulo 4 na tinutubos ng Diyos ang kanyang buhay mula sa pagkawasak. Maaaring may nangyayaring pagkawasak sa iyong buhay habang ikaw ay buhay pa. Ang iyong kayabangan ay maaaring sumisira sa iyong mga relasyon, iyong mga pinansya, at mga pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Paano mo ito mapipigil? Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Si Satanas na kilala rin ng ilan bilang Lucifer ay ang sinaunang manunukso na sinusubukan linlangin ang sangkatauhan upang suwayin ang Diyos sa loob ng libu-libong taon. Nagsimula si Satanas bilang isang anghel sa langit, nilikha ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian at papuri. Ngunit hindi nasiyahan si Satanas sa paglilingkod at pagsamba lamang sa Diyos. Nais niyang siya ang paglingkuran at sambahin. Nais niyang makita bilang kapantay o mas mataas pa sa makapangyarihang Diyos. Kaya't nag-organisa si Satanas ng isang pag-aaklas sa langit, nagtipon ng isang hukbo ng mga anghel at inilihis ang kanilang mga layunin laban sa mga layunin ng Diyos. Ang mga anghel na ito ay kilala bilang mga nahulog na anghel. Ang digmaan sa langit ay mabagsik. Sa isang panig, ang Arkanghel Miguel at ang kanyang hukbo ng mga anghel na mandirigma. Sa kabila, si Satanas sa anyo ng isang napakalaking dragon kasama ang libu-libo at libu-libong mga demonyo. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi matagumpay na napatalsik at natapos ang labanan. Nang mapatalsik si Satanas at ang kanyang mga anghel mula sa langit, sinasabi sa pahayag 12, versikulo 7 hanggang 8, at nagkaroon ng digmaan sa langit, nakipaglaban si Miguel at ang kanyang mga anghel laban sa dragon, at nakipaglaban ang dragon at ang kanyang mga anghel, at hindi sila nanalo, at wala na silang lugar sa langit. Makikita mo na si Satanas at ang kanyang mga anghel ay may lugar, posisyon at dimensyon sa makalangit na kaharian, ngunit nawala ito sa kanila. Ngunit bilang isang Kristiyano, nakamit mo ang isang lugar sa langit. Sinasabi sa Efeso 2 versikulo 6, at tayo'y ibinangon ng Diyos na kasama ni Kristo at pinaupo na kasama niya sa makalangit na mga lugar sa kay Kristo Jesus. Ngunit bakit hindi na lang pinatay ng Diyos si Satanas at ang lahat ng kanyang mga anghel? Bakit niya sila pinayagang makatakas sa lupa upang magdulot ng kamatayan at pagkawasak sa sangkatauhan? Narito ang tanong na ating tatalakayin sa video ngayon. Manatiling nakatutok para sa mga kasagutan. Ang pangunahing dahilan ay hindi maaaring patayin ng Diyos si Satanas o ang kanyang mga anghel sapagkat sila'y nilikha ng Diyos at sa wangis ng Diyos na isang espiritu. Ang Diyos ay isang espiritu ayon sa Juan 4 versikulo 24. Sa makatuwid, si Lucifer at ang kanyang mga anghel ay mga espiritu rin at dahil dito ay hindi maaaring mamatay. Ang katotohanang si Satanas ay buhay ay nangangahulugang may partikular na layunin ang Diyos para sa kanya. Ang Diyos ay may plano para sa lahat ng nilalang. Nilalang niya sila lahat na may layunin
At kahit na ang paglikha ay hindi pipiliin ang kalooban ng manlilikha, ang Diyos na manlilikha ay may paraan ng paggamit ng mga pangyayari, maling desisyon at pagpili para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya't pag-aralan natin kung sino si Satanas at kung paano ginagamit ng Diyos si Satanas ngayon. Sa aklat ng Isayas, Kabanata 14, makikita natin kung paano bumagsak si Satanas mula sa langit. Ang tekstong ito ay nagbibigay sa atin ng pagtingin sa sinabi ng Biblia tungkol sa kanyang pag-aaklas. Paano ka nahulog mula sa langit, tala ng umaga, anak ng bukang liwayway? Itinapon ka pababa sa lupa, ikaw na minsang nagpabagsak sa mga bansa. Sinabi mo sa iyong puso, aakyat ako sa langit. Itataas ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Uupo ako sa trono sa bundok ng kapulungan, sa pinakamataas na mga taas ng hilaga. Aakyat ako sa itaas ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na katulad ng kataas-taasan, ngunit ibababa ka sa Sheol, sa kalaliman ng hukay. Isa pang pangalan na karaniwang itinatangi kay Satanas ay Lucifer, na literal na nangangahulugang tagapagdala ng liwanag. Makikita natin na si Lucifer ay ipinatapon dahil sa kanyang mga ambisyong mayabang. Ang kasulatan na ito ay isang malinaw na pahayag ng nangyari kay Lucifer. Isa pang sanggunian sa pagbagsak ni Satanas ay matatagpuan sa aklat ng Ezekiel, Kabanata 28. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos, ikaw ang tatak ng kasakdalan, puno ng karunungan at perpekto sa kagandahan. Nasa Eden ka sa hardin ng Diyos. Bawat mahalagang bato ay pinanamit sa iyo. Cornalina, krisolita at esmeralda, topasyo, onyx at jasper, lapis lazuli, turkesa at berilo. Ang iyong mga settings at mountings ay gawa sa ginto. Noong araw na ikaw ay nilikha, ang mga iyon ay inihanda. Pinahiran ka bilang isang tagapagbantay na kerubin, sapagkat gayon ko ikaw ay itinalaga. Nasa banal na bundok ka ng Diyos. Lumakad ka sa gitna ng mga nag-aapoy na bato. Ikaw ay walang kapintasan sa iyong mga landas mula sa araw na ikaw ay nilikha, hanggang sa ang kasamaan ay matagpuan sa iyo. Sa pamamagitan ng iyong malawak na pangangalakal, napuno ka ng karahasan at ikaw ay nagkasala. Kaya't itinaboy kita ng may kahihiyan mula sa bundok ng Diyos at ipinatapon kita, bantay na kerubin, mula sa gitna ng mga nag-aapoy na bato. Ang iyong puso ay naging mapagmataas dahil sa iyong kagandahan at nasira mo ang iyong karunungan dahil sa iyong karilagan. Ipinatapon kita sa lupa, inilantad kita sa harapan ng mga hari upang malasahan nila ang iyong kalagayan. Si Ezekiel ay nagsasalita dito tungkol sa isang perpektong nilalang na nilikha ng Diyos upang maging maganda at mahalaga. Ngunit may nangyari. Natagpuan ang kawalan ng katarungan sa nilalang na ito. Siya ay nagkasala at dahil sa kasalanang iyon, ipinatapon siya ng Diyos mula sa paraiso. Ito ay isa pang pagtukoy sa pagbagsak ni Satanas. Bumagsak siya dahil may binhi ng kawalan ng tiwala sa kanya. Mayroon siyang umuusbong na kapalaluan, isang bagay na hindi papayagan ng Diyos sa langit. Ang katotohanan ay ito, si Satanas ay isang mataas na anghel sa langit. Siya ay bumagsak ng napakalayo na siya ay naging hindi lamang si Satanas ang nahulog, kundi si Satanas ang manunukso. Sobrang arugante sa kanyang mga paraan na hindi niya mapigilan ang pag-akay sa iba sa maling landas, tulad ng kanyang paglihis. Si Satanas ay isang manumbat din na makikita sa aklat ni Zacarias Kabanata 3, kung saan mayroon tayong malinaw na imahe ni Joshua sa harap ng Diyos, na may si Satanas sa kanyang kanang kamay na nag-aakusa laban sa kanya. Sa bagong tipan, nakikita natin na patuloy na tinutukso ni Satanas ang sangkatauhan. Maging ang Panginoong Hesukristo ay tinukso ni Satanas sa loob ng 40 araw sa ilang. Sa kalaunan ng kanyang ministeryo, gumawa si Jesus ng pahayag na kinukumpirma ang pananaw ng lumang tipan tungkol sa pinagmulan ni Satanas nang sa Lucas 10 versikulo 18, sinabi niyang nakita niya si Satanas na bumagsak tulad ng kidlat mula sa langit. Isang halimbawa ay matatagpuan sa 2 Pedro 2 versikulo 4. Sapagkat kung hindi pinaligtas ng Diyos ang mga anghel nang sila ay nagkasala, kundi ipinadala sila sa impyerno, inilagay sa mga tanikala ng malalim na kadiliman upang panatilihin para sa paghuhukom, sinabi ni Judas sa unang kabanata ng kanyang liham,
At ang mga anghel na hindi nag-ingat sa kanilang mga posisyon ng autoridad, ngunit iniwan ang kanilang sariling tahanan, sila ay itinali sa kadiliman na may walang hanggang tanikala para sa paghuhukom sa dakilang araw. Pinapayagang mabuhay si Satanas, oo, ngunit sa huli ay pananagutin siya para sa kanyang mga kasalanan. Ito ay nagbibigay muli sa atin ng kaunting kaliwanagan kung bakit hindi maaaring patayin ng Diyos si Satanas at ang kanyang mga nahulog na anghel. Hindi magiging makatarungan na patayin ang isang kriminal bago magkaroon ng patas na paglilitis. Ang Diyos ay naghihintay para sa paghuhukom ng mundo, kung saan lahat ay hahatulan at gagantimpalaan ayon sa kanilang mga gawa. Upang masagot ang tanong sa kamay, kailangan muna nating suriin kung sino talaga ang Diyos. Ang katotohanan ay ang ilang banal na katangian ng Diyos ang nagiging dahilan upang siya ay kumilos sa isang partikular na paraan. Bukod dito, dahil ang Diyos ay laging pareho, hindi nagbabago, kung kaya nating matukoy kung sino siya, maaari nating maaasahang maunawaan kung bakit niya ginagawa ang kanyang ginagawa. Ang mga kilos ng Diyos ay palaging bunga ng kanyang kalikasan. Sa madaling salita, ang ginagawa ng Diyos ay nagmumula sa kung sino siya. Ang unang bagay na dapat tandaan kapag tinatanong ang tanong na ito ay ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Sa katunayan, walang maaaring maghamon sa kanyang autoridad dahil hawak niya ang lahat ng kapangyarihan ng sansinukob sa kanyang kapangyarihan. Kung iisipin mo ito ay may ganap na kahulugan. Wala sa nilikha ang maaaring maging mas malaki kaysa sa kanyang lumikha. Kung ang Diyos nga ang lumikha ng lahat ng mga nilalang at lahat ng mga bagay, gaya ng sinasabi ng Biblia, malinaw na walang sino mang nilalang niya ang maaaring umangat sa isang posisyon ng autoridad na higit sa kanya. Ang isang karaniwang maling akala tungkol kay Satanas ay siya ang pinakamataas na kaaway ng Diyos. Iniisip ng ilan na si Satanas at Diyos ay nakikipaglaban para sa sansinukob. Iniisip ng ilan na ang Diyos ay nagtagumpay lamang sa pagtatanggol sa langit sa pamamagitan ng pagpapatapon kay Satanas at sa kanyang mga demonyo. Isang malubhang pagkakamali na isipin ito. Ang Diyos ay walang karibal. Walang sino mang malapit sa kanya sa kapangyarihan, hindi man si Satanas. Ang labanan para sa langit mula sa pananaw ng Diyos ay hindi talaga isang labanan. Walang posibilidad na manalo si Satanas laban sa makapangyarihang lumikha ng langit at lupa. Ang pangyayaring ito ay naitala sa Pahayag Kabanata 12, mga talata 7 hanggang 9. At nagkaroon ng digmaan sa langit, nakipaglaban si Miguel at ang kanyang mga anghel laban sa dragon. At nakipaglaban ang dragon at ang kanyang mga anghel. Ngunit hindi sila nagtagumpay at nawalan sila ng lugar sa langit. Ang dakilang dragon ay itinapon pababa, ang sinaunang ahas na tinatawag na Diablo o Satanas, na siyang nagliligaw sa buong mundo. Siya ay itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel na kasama niya. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, "Ngayon dumating na ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang autoridad ng kanyang Kristo. Sapagkat ang tagasumbong ng ating mga kapatid na lalaki at babae na nag-aakusa sa kanila sa harapan ng ating Diyos araw at gabi ay itinapon na pababa. Nagtagumpay sila laban sa kanya sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng salita ng kanilang patutuo. Hindi nila minahal ang kanilang buhay ng labis upang umiwas sa kamatayan. May isang bagay na kahanga-hanga sa kalikasan ng Diyos na hindi niya agad pinatay si Satanas. Ang gawaing ito ng awa ay nagpapakita na mahal ng Diyos ang kanyang mga nilalang kahit na hindi sila nagmamahal sa kanya pabalik. Ang pangalawang bagay na dapat nating maunawaan tungkol sa kung sino ang Diyos ay na siya ay omniscient. Ang bawat maliit at tila walang kabuluhang detalye ng sansinukob ay kilalang kilala ng Diyos. Walang mga pagbubukod sa pahayag na ito. Ang Diyos ay may kumpletong pag-unawa sa bawat individual at sa bawat sitwasyon at pagpili na ginagawa ng individual na iyon. Nangangahulugan ito na ang Diyos ay may pananaw na wala sa anumang iba pang nilalang sa mundo. Kaya niyang makita ng ganap ang magkabilang panig ng anumang kwento. Napakakaunting sinasabi ng Biblia tungkol sa kung bakit ginawa ni Satanas ang kanyang ginawa.
Sinasabi nito na siya ay naging mainggitin at mapagmataas laban sa Diyos. Ang omnisyenteng kalikasan ng Diyos ay nangangahulugang alam niya ang mga iniisip at motibo ni Satanas at ng kanyang mga demonyo ng ganap. Lubos niyang naunawaan kung bakit ginawa ni Satanas ang kanyang ginawa. Muli, ipinapakita nito ang isang kamangha-manghang aspeto ng kalikasan ng Diyos, ang habag. Ang isang ama ay hindi pinarurusahan ng kanyang anak kung naiintindihan niya kung bakit ginawa ng bata ang kanilang ginawa. Ang isang mapagmahal na ama ay nagbibigay sa kanyang mga anak ng paulit-ulit na pagkakataon na itama ang kanilang mga pagkakamali. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi maaaring patayin ng Diyos si Satanas at ang kanyang mga tagasunod ay sapagkat naiintindihan niya ng lubusan kung bakit ginawa ni Satanas ang kanyang ginawa. Sa atin maaaring tila ito'y kahibangan, ngunit alam ng Diyos kung bakit naghimagsik si Satanas at nagkaroon ng habag sa kanya. Ibig sabihin, kahit na hindi natin nauunawaan kung bakit pinapayagan ng Diyos na manatili si Satanas at ang kanyang mga anghel sa kanilang pagkabuhay, alam ng Diyos. Ganap niyang nauunawaan kung bakit ginagawa niya ang kanyang mga ginagawa. Ang malayang kalooban ay isang regalong ibinigay ng Diyos sa lahat ng kanyang mga nilalang. Sa madaling sabi, sa halip na gamitin ang kanyang makapangyarihang kapangyarihan upang pilitin ang lahat ng nilikha na sumamba sa kanya, binibigyan niya ang bawat nilalang ng pagpipilian upang sundin siya. Ang regalong ito ay ibinigay sa lahat ng nilikha at sa lahat ng nilalang, kabilang ang mga anghel, dahil ang mga anghel ay mga tumanggap ng regalo ng malayang kalooban. Laging may posibilidad na balang araw ang isang anghel o grupo ng mga anghel ay gagamitin ang kanilang regalo upang gumawa ng desisyong hindi sumunod sa Diyos. Ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang malayang kalooban ay kinakailangan. Ang punto ay ang malayang kalooban ay isang mahalagang sangkap sa tunay na pag-ibig. Hindi mo maaaring mahalin ang isang tao o magkaroon ng mabuting relasyon sa isang tao kung wala kang pagpipilian na gawin ito. Ang pag-ibig ay hindi maaaring ipilit. Ito ay dapat ibigay sa isa pang nilalang sa pamamagitan ng pagpili. Dahil dito, ang Diyos na nagnanais na ang kanyang nilikha ay mahalin siya sa kanilang sariling pagpili, ay binibigyan sila ng malayang kalooban, ganap na nalalaman na ang ilan ay pipiliin na hindi siya mahalin pabalik. Ang problema na lumilitaw dahil sa malayang kalooban ay ganito: kung pinarurusahan at pinapatay ng Diyos ang lahat ng gumagamit ng regalong ibinigay niya sa isang paraan na hindi niya sinasang-ayunan, binigyan ba talaga niya sila ng pagpipilian? Wala ka talagang pagpipilian kung ang isa sa iyong dalawang opsyon ay may kasamang tiyak na parusang kamatayan. Hindi. Ang malayang kalooban ay nangangailangan na ang parehong posibilidad ng pag-aalsa at pagtubos ay manatili. Kaya dahil ang Diyos ay makatarungan at patas, pinipili niyang igalang ang pagpili ni Satanas na talikuran ang kanyang posisyon sa langit. Hindi siya mapatatalsik, ngunit hindi niya aalisin ang mga pumili ng mali. May isa pang teorya kung bakit pinayagan ng Diyos na mabuhay si Satanas at ang kanyang mga demonyo pagkatapos ng kanilang pag-aalsa. Kung babasahin natin ang mga ebanghelyo na tumutukoy sa buhay ni Jesus sa Bagong Tipan, makikita natin na may papel na ginagampanan si Satanas sa landas ni Jesus patungo sa krus. Maaring kahit na tinanggihan ni Satanas ang Diyos, gagamitin pa rin siya ng Diyos upang matupad ang kanyang huling misyon na alisin ang kasalanan sa mundo. Ang unang pagkakataon na lumitaw si Satanas sa Bagong Tipan ay nang tuksuhin niya si Jesus sa ilang. 3 beses, lumapit si Satanas kay Jesus na may iba't ibang tukso at nanindigan si Jesus sa kanyang paniniwala. Ang pagbanggit ng mga kasulatan pabalik sa manunukso, si Jesus ang naging unang tao na tumanggi sa mga tukso. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kwento ni Jesus sapagkat pinatutunayan nito na siya ay karapat-dapat mamatay para sa kasalanan. Bakit? Dahil tanging isang inosenteng tao lamang ang maaaring pumalit sa isang nagkasala. Kapag ang isang inosenteng tao ay pumalit sa isang kriminal sa bilangguan, ang pagka-inosente ng taong iyon ay naipapasa sa nagkasala. Sila ay nagpapalit ng lugar. Ang plano ng Diyos ay ilipat ang kabanalan ni Jesus
sa makasalanang sangkatauhan. Iyon ang ginawa ni Jesus sa krus. Siya ay naging kasalanan at ipinatong niya ang kanyang kabanalan sa atin. Ang tukso at ang tagumpay laban sa tukso ay nagpapatunay na si Jesus ay karapat-dapat pasanin ang kasalanan ng mundo. Marahil iyon ang dahilan kung bakit hinayaan ng Diyos si Satanas upang patunayan na si Jesus ay karapat-dapat sa kanyang gawain. Ang pangalawang mahalagang papel ni Satanas sa kwento ni Jesus ay sa kanyang pagtukso kay Judas Iscariote, ang taong magtataksil kay Jesus at magpapahuli sa kanya sa mga opisyal upang ipako sa krus. Napaisip ka na ba kung paano mamamatay si Jesus para sa mga kasalanan ng mundo kung walang magpapahuli sa kanya upang ipako sa krus? Ang papel ni Satanas sa buhay ni Jesus ay pumasok kay Judas at pinanghina ang kanyang tiwala sa kapangyarihan ni Jesus hanggang sa puntong ipahuli siya upang patayin. Marahil pinayagan ng Diyos na mabuhay si Satanas upang himukin si Judas na ipapatay si Jesus at sa gayon ay iligtas ang mundo mula sa kasalanan. Si Satanas ay isang anghel sa langit na naghimagsik laban sa kapangyarihan ng Diyos at nagtagumpay na makalikom ng malaking hukbo ng mga anghel na sumama sa kanyang pag-aalsa laban sa Diyos. Nakipaglaban sila sa langit at sa halip na patayin, sila ay itinapon mula sa langit bilang mga itinapon. Bakit hindi sila pinatay ng Diyos para sa kanilang pag-aalsa? Marahil dahil may mas malaking papel na ginagampanan si Satanas sa kwento ng pagtubos. Marahil isa pa siya sa mga kasangkapan sa arsenal ng Diyos. Marahil mahal ng Diyos si Satanas nang labis na gusto niya siyang bigyan ng pagkakataong magsisi at muling sumunod sa kanya. Marahil ang pagmamahal ng Diyos ay napakalaki, kaya't binigyan niya si Satanas ng lahat ng oras sa mundo upang itama ang kanyang mga pagkakamali. Alam natin na ang pag-ibig ay hindi maaaring umiral ng walang pagpili at ang hangarin ng Diyos ay mahalin siya ng lahat ng nilikha. Sa makatuwid, binibigyan ng Diyos ng malayang kalooban ang nilikha at kasama ng malayang kalooban ay dumarating ang posibilidad ng pagtanggi. Hindi maaaring patayin ng Diyos ang lahat ng hindi pipili sa Kanya. Mababaliwala ang malayang kalooban na nagiging daan sa pag-ibig. Pinipiling hayaan ng Diyos na mabuhay si Satanas at ang kanyang mga demonyo dahil ang Diyos ay pag-ibig at ang pag-ibig ay napaka-mapagpasensya. Ang tanong na itinatanong tungkol sa kung bakit hindi ganap na pinupuksa ng Diyos si Satanas ay komplikado at maraming aspeto. Ang paksang ito ay nagtutulak sa atin na malalim na mag-isip tungkol sa kalikasan ng Diyos, kalayaan, at ang layunin ng kasamaan at pagpili sa mundo. Una, mahalagang maunawaan na ang Diyos, bilang omniscient at omnipotent, ay may perpektong plano para sa lahat ng umiiral. Kung si Satanas ay patuloy na umiiral, ito ay dahil sa ilang paraan siya ay bahagi ng banal na planong ito. Kahit na maaaring mahirap maunawaan ang mga dahilan ng Diyos sa ating limitadong pag-unawa bilang tao, maaari nating